Okay, so ngayon po ay nagbigay po ako sa inyo ng ilang mga research sa inyo, no? Kung meron yung iba, good. Kung wala, okay lang naman tayo. At so dito, tingnan natin sandali. Yung ano yung nakita natin bilang doon sa composition of man ay meron tayong dalawang termino na ginagamit ng mga nag-aaral. Yung trichotomy at dichotomy. Ang tao ba is a trichotomous being, meaning three parts ba ang tao? Or is it dichotomous? Dalawang parts lang ang tao. So, una, alam natin na ang tao ay trichotomous. Okay? Trichotomous po. At alam po natin, pag sinabing trichotomous, alam po natin ito ay three component ng tao is soul, body, spirit. At sa trichotomous side, ay sa dichotomous, yung tinatawag natin corporeal, saka yung incorporeal. Okay, ano ang mas tama? Ayon sa inyong mga nire-research, kung kayo nag-research, ano yung mas aangkop na nasa Bible, yung definition nito? Anyone from sa inyo? Meron bang disagreement itong dalawa? Or they are in harmony? So, sagutin na natin, no? Sa atin, yung tinatawag nating popular view, at ito yung view ng marami, is that trichotomous ang tao. Dahil sa Hebrews 4:12, sa Thessalonians, di ba? 1 Thessalonians 5, okay? Let your soul, body, and spirit be blameless. Okay? So, ayon doon sa dalawang talata na yon, ay accepted natin ito that ang tao is three parts. Trichotomous siya, soul, body, and spirit. Okay? At paano natin ito pinapaliwanag? Pinapaliwanag natin ito without any scripture backup na ang soul, this is the self-conscious. Yung body is the physical consciousness. The spirit is yun yung spiritual consciousness. Okay, so yung definition natin na ito na ginagamit sa libro, wala tayong backup na verse. Basta yung mga theologians na nag-aral, basta yung soul mo, that is your self-consciousness. Nandyan ang sit, nandito ang upuan ng emotion, ng anger, ng love. Yung total being mo ay nandito sa iyong soul. At eto, medyo tatama tayo dito, pagdating sa biblical definition, marami tayong text about a soul, na talagang ang soul na tinutukoy dito ay yung mismong tayo. Nakasama ang ating flesh. I am a soul. I am a soul and body. Yung material part ko is the body na pagka namatay,
it goes to dust. Yung immaterial part ko, yung hindi nakikita, yung totoong Jerry, yung totoong nakakaramdam, yung being ko, yung pinakatao na hindi niyo nakikita, that is my soul. So in that sense, tama si Dichotomus, na ang tao generally ay two parts lang, the material part, which is the body, and the immaterial part, which is the soul and spirit. Okay, pagdating sa pag-aaral ng function, when we say function, ano ba yung ibig sabihin ng function? Yung kanya-kanyang galaw o trabaho. Tatlo ang function natin. Tatlo yung function nito, tatlo. Yun nga, yung self-consciousness, yung physical consciousness, yung nakakaramdam ng init at lamig, yung spiritual senses mo, nakaka-feel ka ng something spiritual, ito yung tatlo. So, ang tawag natin dito is yung function. I believe na ang tao is trichotomous when we talk about the function. Pagdating sa function, trichotomous tayo. Pagdating sa nature, dichotomous tayo. Bakit dichotomous? Kasi dalawang part lang talaga tayo. Corporeal is your body. Incorporeal, which is your soul, o yung being mo, or yung person himself, at saka spirit. Ang spirit dito is the life force. Ito yung life-giving spirit that animates us. Ito yung espiritu na that makes us animate. Hindi ibig sabihin ng animal, ano? It makes us animate. It makes us to move. It makes us to yung gumalaw at mabuhay. Ito. Kaya, by definition, wala namang conflict itong dalawa. We are dichotomous pag pinag-usapan yung function, bawat isa may function, pero pag inaral yung nature niya, dalawa lang siya, the corporeal, yung part ng tao that has a body, at saka yung part ng tao na walang body. Okay, tanong? Ayun doon sa, kung may nag-research po ba? Kung meron, pakipasa mamaya, ano? Kung meron. Kung wala, wala lang. Okay, so malinaw na po, no? Ito yung pinag-aawayan ng iba, pero sa akin, as I see it, walang disagreement. Depende sa silip mo, kung ang sisilipin mo is the function, o yung dalawang verse, Thessalonians, tsaka itong sa inyo isa, Hebrews 4:12. At dichotomous siya kung ang reference mo, Matthew 10:28. Matthew 10:28. Dito Hebrews 4:12, tsaka Thessalonians 5, 1 Thessalonians 5:23. So at least meron tayong talata dyan. Kasi mahirap pag wala tayong verse. Okay. Ngayon, sa ating inaaral ngayon ay ang biyong ito na inaaral natin, disclaimer, ano po? Disclaimer. Hindi ho yung dinidiscuss natin dito is not an official view ng nagtuturo, but kung meron mang mga views dito na mas mabigat, mas matimbang, mas maraming scriptural basis, so tatanggapin natin yun kasi basta Bible. Pero hanggat wala pa, this will stand as is. Yung
view na ito. Okay? So, meron pong talata dito, gusto kong tingnan ninyo na yung 2 Corinthians 4:16. Romans 7:22. Ano po yun? Second Corinthians 4. Okay, tingnan natin sa Tagalog. Ang sabi po ay, kaya nga hindi kami nangihimagod bagamat ang aming pagkataong labas, APA ba yun? Pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob nababago araw-araw. And I want you to notice yung sa English version na outward man and the inward man. Ito ang basis natin ng tinatawag natin soul. Dahil ang position ng view na ito is that ang soul is not something na nilagay ng Diyos sa tao. Na ang pinapaliwanag sa atin nung araw is that I am a soul entrapped in this body. Yan ang narinig natin. Ako isang kaluluwa na nakakulong sa katawan. No, hindi po. According to this view, ako ay isang kaluluwa. I am a being with two parts. Dichotomous. The outward part, yung panlabas na tao, which is my body, and my inward man is my being. So, sa mga tuwid, itong soul natin is yung outward. Understood na yung pagka-outward man ang tinutukoy, yung panlabas natin is the body. At yung inward, ito yung hindi nakikita sa akin. Ito yung ako mismo. Ito yung persona. Ito yung tao. Ito yung si Jerry. Ito yung nakakaramdam. Ito yung nagagalit. Ito yung nasisiyahan. Ito yung may emosyon. Ito yung buong pagkatao ko. I am a soul. Yan ang definition ng Bible. At binigay ko last time sa ating notes sa PCC Saturday class. Pinakita ko sa inyo ron, ang soul nakukulong. They were captives, di ba? Sino tinutukoy doon? The whole being. Ang soul binabaptize. Saan nga nakakita na soul binabaptize? That means yung soul doon is the whole person ang binabaptize. Lagas niyo po. Tingnan niyo po ang concordance niyo. Lahat ng salitang soul, imbestigahan ninyo. Ang tinutukoy yung buong tao. Hindi yung kapraso doon na ang tawag ay kaluluwa na that is immaterial na walang katawan. Okay? So ito po, this will support yung talatang ito that bilang tao, meron tayong inward man, yung aking being, at saka yung outward man, yung aking outer, itong laman, itong katawan. And take note po sa sinabi ng Bible sa Matthew
10, 28. Huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. The outer man. Katawan is the outer man. Your flesh. Datapwat hindi makakapatay ng kaluluwa. The being. Yung being, yung person mismo, yung mismong tao na hindi nyo nakikita, yung tao nagsasalita. Yun yun. Katakutan nyo raw, okay, bagkos ang katakutan ninyo yung nakakapuksa ng kaluluwa, yung aking being, at ng katawan, aking flesh, katakutan nyo. Kasi ang tao, pwede kang patayin, ang patay lang sa'yo, katawan. Yung kaluluwa mo, Diyos ang pwedeng pumatay. And by the word kill dito, ang ibig sabihin niyan ay to perish, to destroy. Ano yung sabihin ng perish? John 3:16. Okay, ano lang natin dito? Kasi this is very crucial sa atin. Pag hindi natin naunawaan ito, ay iniisip natin, ito'y dalawang magkaiba at magkahiwalay na sangkap ng tao. Magkahiwalay. Na pagka namatay si tao, yung katawan lang ang nasa lupa at si kaluluwa nagpupunta somewhere. No, hindi. Magkasama po yun. Lagay siya ba? Paano nagkasama yun? Yun nga, 2 Corinthians 4:16. Panlabas, panloob. And the word kill dito, word kill, ay mas maganda doon sa salin ng John 3:16. Familiar na talata, pero John 6 yan eh. 3 tayo. Sa 16, tingnan niyo po ang sabi. And let's go to the interlinear. Okay. Ang buhay at kamatayan is exactly opposite thing. Ang kabaliktaran ng buhay, kamatayan. Tama. Kabaliktaran. Pag sinabing, look at this verse, ang sabi nito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. Yung pag-ibig ng Diyos, it's given for all. Pero yung magbibilib, hindi naman lahat siya magbibilib. So dito, liliit ng konti yun. Believe. Yun lang. Ang bibigyan ng eternal life. For God so loved the world, mahal tayong lahat, pero yung nagbilib, kung apat lang sila, apat lang kayo nagbilib, ito lang, yung may benefit ng regalo ng buhay. Bagamat mahal tayong lahat, pero ang benefit nito dun lang sa believe. Believe, pisteo. Should have, ngayon, when a person believe in Christ, he will not perish. Ang kabaliktaran ng buhay is perish, apolomy. Now let's take note dun sa word na apolomy. What does apolomy or perish mean? Ang ibig sabihin ng perish is the base of to destroy fully. Ang katawan at kaluluwa, when it perish, it will be destroyed fully. Kaya nga pagka tao namatay, alam natin yung katawan, lupa. Eh yung mismong
persona, nasaan siya? Nawala din, di ba? Nawala. Kailan babalik? O yun, yung tanong. Kailan? Sa pagbabalik ni Kristo, pero bago yan, yung taong namatay, kaya siya namatay, yung espiritu ay aalis sa kanya. Yung life force, eto. Saan ba yun? Kabila. Pag umalis ang hininga, yun ang palatandaan, yung hininga. Pag nawala na ang hininga niya, ibig sabihin yung spirit, aalis dyan sa tao na yan para mabulok yung katawan at kaluluwa. At saan pupunta ito? Babalik daw sa Diyos na nagbigay. Ngayon, kailan bubuhayin yung taong nasa alabok? Sa pagbabalik ni Kristo, doon lamang bubuhayin ang mga taong ito. Ibabalik yung espiritu which carries the data or the taglay yung iyong pagkatao with that spirit na tumira sa iyo kung 40 years ka nabuhay, kung 50 years ka nabuhay, the same breath, the same spirit will come back to your body, and then yung dead corpse ay ibabalik yung spirit na dati na nanggaling sa iyo to rise up. Para ikaw ay to be awakened to life again. Then tsaka ka lang mabubuhay uli, and then as if nung namatay ka, at nung bumalik si Kristo, as if walang nangyaring time in between your death and resurrection. Dahil unconscious ang tao. That's a view. View yan na hanggang ngayon, kung meron challenge, babaguhin natin. Basta may lapat na talata. Amen? Tanong, meron po ba? So the word perish, it's either you have life or either you perish, you will be destroyed fully. Kaya nga ang image na ginagamit is hell. Fire. Kasi anumang tupukin ng fire, talagang flat. Flat po talaga. Diba? Nakikita natin. Sa States po, yung mga bahay doon, puro kahoy. Ang semento lang doon, yung sa ilalim, yung pinagpatungan lang din ng kahoy. Kaya mga bahay sa Amerika, pagka tinupok ng apoy, nakikita mo 2-story yung bahay, puro kahoy yun, lahat. Pag dinaan ng apoy, flat na flat, abo, nasaan yung yero? Wala may yero. Nasaan yung kahoy? Hanapin mo, wala yun. Nasaan yung mga wala. Kasi nga, that is the picture na pinapakita sa atin for you to understand the meaning of death. Para maunawaan mo ang ibig sabihin ng kamatayan is the fire. Tupok. Wala. Gone forever. Never to come back. Hindi na yung babalik uli unless na ang taong iyon ay tumanggap kay Lord. There's a promise of resurrection sa pagbabalik ni Kristo. Ibibihis natin yung immortality. Bakit ibinibihis ang immortality? Kasi originally, wala sa iyon. Kaya mo ibinibihis kasi we are mortal. Pero kung tumanggap tayo kay Lord, ibinibihis ang immortality sa Kristiyano. Maliwanag na ang kaliwanag na hindi kamatay kasi ang una ay ng suliro. Talagang kami ng puro tapo. Espiritu. Pero mas pilit sa pag-aaral, malaking tulong, bibigay ingat, iwanan. Kasi wala bilang sa pagturuan ng kanikado. Ang tulong natin ibalik sa ating kawalan, ang ay So ako bilang isang
ng Panginoon, ako ba may kulang sa pinag-aralan? So tayo, tinuto ko talaga ng aral. Nabubuhay lang po talaga ako sa biyaya ng Diyos. Okay, ako talaga siya kung na-monitor ako. Pinang-matayuan. Kasi ay, parang pa. Parang pa, natutulog na wala namang pinagkaluan. Tuloy po yung katawan, yung ating kaluluwa, ay pwede kamatayan. So, pagdating ka sa second coming, wala po parang mangyari na yung mortality ng kaluluwa natin ibabalik kasi everlasting na pupuntahan. Everlasting saka, everlasting punishment. Everlasting life, everlasting punishment. Pwede lang po labas na yung kaluluwa yung buhay na yung permanent kasama ng katawan at so yung pinaka-innerting natin at yung outward part natin hindi po ba yung sana yung buhay ito hindi kamalaya. Yun yung sa yun yung view ng kabila. So yun po yung parang sa pagkakaroon na nagawang pagdating sa second coming. Sa second coming, doon lang kailangan buhayin uli. Bubuhayin. Wala tayong talata na yung namatay, dumiretso kay Lord. Wala tayong makita ng talata. Dahil sa Thessalonian, yung kinote ni Brother June, sa pagbabalik ni Kristo, doon lang tayo, we will ever be with the Lord. Doon lang yung pagkakataon talaga na makakasama natin yung Panginoon. Nung sinabi sa Thessalonians that when Jesus Christ come, then we will ever be with the Lord forever na yun. Doon lang mangyayari yun. Ngayon, ang tanong, nasaan yung mga kaluluwa ng departed? Tatay ko, namatay ng 2021. Ang prayer ko nga nun di ba? Dahil paniniwala ko pa noon gusto naniniwala ko ng kaluluwa ni daddy ko, kapiling ni Lord. Kinakausap ko si Lord, ay Lord, pwede po bang pakibulong mo sa daddy ko? Nasabi ko yung gusto kong sabihin. Kasi isip ko, magkasama sila Diba? Pero nung inaaral ko na to, parang hindi. Parang hindi. Ngayon siguro, may struggle pa sa inyo yan. Struggle pa yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, this is tinatawag dito. Ako meron tayong mga sagot pa. Kasi sa susunod, tatalakayin ko yung 4, yung eternal torment. Yung mga talata na ginagamit sa eternal torment. Na ang Diyos ay namamarusan ng walang hanggan. Okay. Meron tanong. Tatalakayin po natin yun. Okay. Yung Sheol kasi it's a Old Testament term na ang ibig sabihin lang ay grave. A grave lang siya, literally grave. Ang katumbas ng salitang Sheol sa New Testament is the word Hades. So ito yun sa Sheol. Hades ang equivalent. Hades. Ang Hades or Hades ay, ang definition ng mga libro is a temporary confinement ng departed soul. According to sabi ni Diyos, Pastor, yung soul, ay yung body kapag namatay, pati yung soul niya. Yung mga, hindi ba meron mga, pero hindi pa naman ako nakakita, yung sinasabi mga kaluluwa ni Diyos kapag namatay. Lalo na po yung mga sarili na case, na gumagala-gala. Deception yun Deception Bigyan ko yun ng isang instance. Ito yung pinangahawakan ng mga naniniwala sa eternal torment. Nung si Samuel ay binuhay o tinawag ng witch of Endor, ay, tinan mo, buhay yung kaluluwa ni Samuel Buhay di ba? Nakausap, tama yung sinabi.
Ang tanong. Oh. Sino yun? Si Samuel ba talaga yun? Kanina ko lang inaaral kasi yun. Samuel ba talaga yun? May deception dun eh. Kasi ang sabi ng babae, ang sabi ng witch of Endor, ang sabi niya, I perceive that the man was Samuel. I perceive. Hindi siya sigurado. At saka sabi pa, nakakita siya ng mga gods among the soul, kung si Samuel ngayon. Isa pa, ibinawal na kumausap sa patay. Why? Bakit bawal ang necromancy? Bakit bawal ang kumausap sa patay? It's because, yung mga diablo, di ba? Ito yung katawan ni Moses, pinag-aagawan ng mga diablo. Yung katawan ni Moses, the book of Jude, hinahanap nila ng mga, ewan ko anong gustong gawin sa katawan ni Moses. Meron something na gustong gawin doon. In the same way, kaya bawal kumausap sa patay is yung deception, yung deception talaga is. It could be a deception. Yung example doon sa Kikis, kasi ba namatay siya, nilibig. Yung ba yung spirito niya, bumalik din doon sa paano ba pangyayari ito? Kasi kailanman hindi umalis sa kanya yon. Oh. Kasi pag umalis, nakaranas siya ng, di ba? Although shady pa yung ano dyan, paliwanag dyan, walang nilinaw naman kasi dyan. Basta hindi siya, yung iba nga, sabi nila, si Kristo daw nakaranas ng spiritual death. Na katulad ng tao, para bayaran tayo. Hindi yun. Hindi siya pwede makaranas ng spiritual death. Ha? Yung? Yung tao. Yung katawan yun. Yung katawan. Ay sabi niya, I have the power to give my life and the power to get it back. May kapangyarihan ako ito ibigay, yung katawan, and the power to give. Ibig sabihin yung spirito niya buhay, hindi namatay. Kasi may power pa siyang... Kaya yung spirito niya pumunta pa sa kalaliman, parang iba na paliwanag yun. Kasi literal kasi yan. Kasi lalabas yung mga kaluluwa doon buhay. Merong ibang meaning doon. Ito yan, Pastor says, ang lahat ng kaluluwa ay akin. Ay lahat ng kaluluwa, yung being natin, pag namatay, diretso kay Lord. Kasi yung kaluluwa, yun yung being mo eh. Pagka nalagot ang hininga mo, yung being mo, yung kaluluwa mo, diretso kay Lord kasi all souls are mine. Ibabalik yan, resurrection. And then, also the souls of the Son, okay, the soul that sinneth, it shall die. Namamatay ang kaluluwa. Ito pa. Ezekiel ba to? Sa Ezekiel 18, inulit na naman, the soul that sinneth, it shall die. Okay, tanong. Ay, may papakita po akong research. Ito po, no, okay, nababasa niyo ba masyadong maliliit? Maliliit po, kaya lalakyan natin. Ay, yan.
Okay, meron dito ng isa kong nakita dito. Yung life and death are two polar opposite. Pag sinabing polar opposite, diretsong opposite siya talaga. Polar opposite. Eh bakit yung mga naniniwala sa eternal torment, buhay? Kung ang sinasabi, yung kaluluwa ng kasala, patay, destroyed. Ano ba kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Yung ba'y nakasulat? Hindi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi kaparusahan walang hanggan. Okay, kung titingnan niyo po yan, the wages of sin is death, and the gift of God is, siyempre, kabaliktaran is the eternal life. Okay? Meron pa raw bang isang mas malinaw dyan? Sabi ng sumulat, eto pa isa. Ayan. Sa Matthew 7:13, ito po sabi, 7:13. Okay. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Ano ba yung destruction? At yung opposite ng destruction is that, but small is the gate, that narrow is the road that leads to life. Kaya ang kabaliktaran ng life is destruction. And how come they are conscious? Diba? And still, the word na ginamit dito, no, if we go back dito sa Matthew, ano yan, 7, ano talata yun, Matthew? 7:13. And look at the word na ginamit doon sa destruction is the word apolia. Ruin, loss, damnable, destruction, die, perdition, perish, pernicious way, waste. And the same word na ginamit din sa John 3:16, yung perish, or destruction, apolia. Okay? Kaya, kung makikita natin dito, yung polar opposite, polar opposite, yun po yung ibig niya sabihin dito. And then, John 3:16, ito yung pinakita ko na sa inyo kanina, no? Na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes, anong meron siya? Eternal life. Pero yung hindi nag-believe, perish. Ano yung perish? Apolomy. Ano yung sabihin? Full destruction. Matthew 10:28, katakutan nyo yung kayang pumatay, sumira, na mag-destroy ng katawan at kaluluwa. Ang ibig sabihin, yung katawan, physical, at saka yung kaluluwa, yung being, yung person itself, kayang puksain ng Diyos. Pero tayo, katawan lang po, pwede. Pero ang Diyos, yung dalawa. Yung total person, pwede niyang. Kaya, ang kabaliktaran talaga ng buhay na walang hanggan na binigay sa atin is death. Yun ang eksaktong opposite. At marami pa, no? Siguro ilagay ko na lang sa, ano natin, sa... Ngayon, gusto pa makita itong isa? Okay, eternal life and immortality only available through the gospel. Ito, pakinggan niyo po, no? Yung daw eternal life at saka yung kawalan ng kamatayan is only available through the gospel. Yun lang tatanggap ng ebanghelyo ang magkakaroon nito. The rest, wala. And how come they are conscious?
Kung kabaliktaran ng buhay, patay. Okay? Ang sabi nito, 2 Timothy, ano ito? 2 Timothy 1:10. So let's go to 2 Timothy. Second nga ba? 2 Timothy 1:10. Okay, ang sabi nito ay, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya nag-aalis ng kamatayan. Siya yung mag-aalis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira o immortality sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, nagkakaroon lang ang tao ng immortality doon sa tumanggap ng Ebanghelyo. Pag hindi mo tinanggap ang Ebanghelyo, wala kang immortality. Bakit lahat ang napahamak, walang hanggan, nagduro sa ngalang sa impyerno? Immortality rin nga. Di ba? Di ba tawag doon, bakit buhay hanggat walang hanggang parusa yun eh. Bakit binuhay rin? Samantalang ang bibigyan lang ng immortality, yung walang pagkasira, yung tumanggap ng Ebanghelyo. Tanong? Brother, ikaw maraming tanong. Kasi yun sa paliwanag na yan, wala nang kakatulad sa impyerno. Paano? Alin ang walang hatulan? Ito nga yung hatulan, yung nag-reject eh. Yung nag-reject, hatulan yun. At bago sila hatulan, eto ba't sila bubuhayin uli para hatulan? Kasi in that they are unconscious. Kasi kung sila conscious, dapat hinatulan na sila kung sila conscious at the time of their death. Kung sa panahon ng kanilang kamatayan, conscious sila. Dapat hinatulan, dahil ikaw ay conscious naman, dagat-dagatang impyerno ka. Second death. Hindi. Patay sila, di ba? Patay. Ngayon, bakit kailangan silang buhay na muli? Ibalik ang katawang nasisira para ibaba ang hatol sa kanila, and then, tsaka lake of fire, second death. Kung they are existing spiritually na buhay. Kasi nga non-existent sila. That is why God has to resurrect them to life again para tanggapin yung hatol. And then pag hinatulan na, second death. Kasi yung first death yung nauna O hinatulan na second death na ito. Ano yung second death? Yung lake of fire, which is the second death. Ibig sabihin, yung hindi tumanggap ng Ebanghelyo, they are unconscious at the time of their death kasi hindi sila hinatulan. God, kailangan buhayin pa sila ng Diyos para consciously malaman nila yung hatol sa kanila that they will come sa perdition in the lake of fire. Kailan mangyayari ito? In white throne judgment, naharap sila sa puting trono, yun. At merong aklat na bubuksan, the book of the works of men, isang bubuklat na isang aklat, the book of life, and then they will be judged according to their works. At wala yung pangalan nila, ito yung ginawa nila, and then they will be cast out or cast away into the outer darkness with the gnashing of teeth. Bakit may gnashing of teeth doon? Kasi doon mo marirealize na yung ikalawang kamatayan, you will not come back again to life. Because ang definition ng kamatayan sa Thessalonian, yung eternal destruction. Let me quote yung pong talata niyo.
eternal destruction. Ano ang eternal doon? Ano ang eternal? Ang eternal po doon ay yung destruction. Teka, ba't nawawala yung... Hindi ko kabisado yung verse, ano? Pero sa Thessalonians 1:9. Okay, tingnan niyo po itong talata na ito. Ayaw bang, teka. Okay, 2 Thessalonians, teka, 2 Thessalonians 1:9. Tingnan niyo sandali. In flaming fire is an imagery of destruction. Yung fire is an image of destruction. Taking vengeance to them that know not God, hindi kilala ang Diyos, and obey not the gospel, di ba? Those who reject the gospel, ay yun yung wala silang eternal life. They will go to perdition. And those who reject, obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, anong gagawin? Who shall be punished, may punishment, with everlasting destruction. Ang everlasting dito ay hindi yung paparusahan. Ang everlasting na tinukoy is the destruction. Ibig sabihin, when God destroys ang tao, yung kanyang being, yung soul and body, it's final and never come back to life again. Yun ang agony. Yun ang torment. Nakita niyo po? Yun ang torment na nasa white throne judgment ka, hahatulan ka ng ganon, at sasabihin sa you will be eternally destroyed forever and ever. No chance to come back to life. Then, gnashing of teeth. I should have done this thing. I should have done this. Sana ginawa ko na yung ganito. Sana bibigyan ka pa ng pagkakataon na to think about yourself, to think about your life, and then tsaka ka shoot. And that is the justice of God. Kung ang batas ng tao may sukat ang parusa, bakit naniniwala sa immortality ang soul na walang sukat ang parusa, forever ang ano mo? Yung kasalanan ni Hitler tsaka kasalanan ng isang taong nagnakaw lang, parehong kabayaran. Payag kayo, gano'n ang Diyos nyo? Asan ang justice doon? Di ba? Inaral natin, God is just. Ay, buti pa yung batas ng tao. May measurement yung parusa. May katapat. Pero ang Diyos is a God of justice, walang measurement yung parusa. Kung ano yung kasalanan ni Hitler, tsaka nila Pol Pot, yung mga pumatay ng maraming tao nung araw, ay the same, yung nagsinungaling. For life, paparusahan ka araw at gabi, eternal torment. Paliliwanag ko po natin yan sa mga susunod. Okay? So ito po yung ginagamit natin, ang definition talaga ng hell, ito. 2 Thessalonians 1:8 and 9. Ito ang talagang impyerno. Who shall be punished? May punishment. Tingnan niyo yung tao na, alam ko na ba? Ano ba? Yung tao po na namatay, papakita ko sana yung video eh. Kaya lang, baka hindi kayo makakain mamaya eh. Video ng tao o deer, hindi yung tao. Wala akong makita ng tao sa YouTube eh. Deer, yung usa. Pinakita ron, real time. Pinas forward. Yung taong nadidecay.
Ay, yung tao, yung deer na nadidikay. Papayat mo lang gano'n, liliit, tapos mga uod. Di ba torment yun? Nakikita mo na buong-buo yung katawan ng deer hanggang sa just given some time na 1 week ay wala na yung flesh. Buto na lang ang nandun. Hindi ba torment yun? Hindi ba yun ang parusa? Di ba yun ang kamatayan na nalusaw yung kanyang flesh at yung kanyang being nasaan? Wala din. Pero kung tao yan, babalik sa Diyos because all souls are mine, says the Lord. Tsaka, pagbabalik ni Kristo, tsaka the same spirit that nag-reside sa'yo will come back to you para ibalik yung memorya mo. Nag-guess niyo ba? O lalo kayo nalito. Nakakamot na ng ulo si sister. Ano? O yung intermediate state ng dead ay meron silang temporary confinement. Yung pinakita ko, Brother Jun, sa Colossians 3 ba yun? Yung your soul is hidden in Christ. Ano tala tayo, nakakalimutan ng mga verses na yun. Wala naman talagang term na yung ganun, pero meron tayo pinapalagay sa Bible na merong temporary confinement ng mga departed souls talaga. Okay. So, meron akong 5 minutes ba? Okay. Pero bakit yung isang propeta na namatay sa isang lugar, bakit yung buto niya nag-uwi pa rin sa talagang pinasinabi niya? Kung buhay pala siya rin sa Colossians chapter 3. Nakakalimutin na ako sa talata. Yan ba yun? Yan? Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay. Ang nangamatay na dito yung old man natin, old flesh, old man. At ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, second coming. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, second coming. Ay mahayag nga rin kayong nakasama niya sa kaluwalhatian. Nire-remind tayo dito na sa kanyang pagbabalik at siya'y mahayag, ito yung revelation, ito yung pagbabalik ni Kristo, mahayag siya, ay binibigyan tayo ng assurance that ang ating buhay ay nangatatagong kasama ni Kristo. O when a person dies, ay itinatago ni Kristo yun. Yan ang paliwanag ng iba, pero we need some verses pa para patibayin pa to. Isa lang to eh. Okay, so yun po yung paliwanag natin dyan. Okay? Kaya, pagka pinag-usapan po yung eternal life, at saka yung immortality is the same. Ang immortality at saka eternal life. Ngayon, ito po yung may time ba ako? Anong oras pa? 5 minutes? 5 minutes? 8 minutes na. Okay. Okay, mga talata, mga verses. Atin na itong verses na to. Whoever believes in the Son, ang sumampalataya kay Kristo sa anak, mayroon daw eternal life. But whosoever rejects the Son will not see life. Opposite talaga. Hindi ka makakakita ng buhay. And consciousness is a sign of life. Pagka ang tao is conscious, may life yun.
Bakit yung mga nangamatay may conscious pa hanggang ngayon? Di ba? Wala lang kabaliktaran. Okay, dito, yun daw talatang ito ay napakalinaw na siyang nagre-reject sa anak ng Diyos ay hindi makakakita ng buhay. Okay. Ang salita ng Diyos ay absolute nga daw at ito yan. Yung mga nag-reject kay Christ will not see any life at all. This includes even the sadistic life in conscious agony for all eternity. At marami pang talata dyan na po pwede. Another verse. Si Jesus mismo ay tinuturo niya ang everlasting destruction. Okay? Ito po. Si Jesus ay nagtuturo ng walang hanggang pagkawasak, pagkasira. Didn't Jesus preach that those who reject the gospel and refuse to repent will suffer never-ending torment in hell? Many ministers adamantly insist on this, but what did Jesus say as recorded in the Bible? Ito ang sabi niya. Ito nga, nabasa natin pala kanina yan. Ang sabi doon ay, for wide and broad is the road that leads to destruction. Galing mismo kay Lord pala itong statement ito. And but small is the gate and narrow is the road that leads to life. Destruction. Binanggit na naman po yung destruction. Ipapaliwanag din po natin yung Luke 16, yung, ang tawag dito? Luke 16, no? Wait lang po kayo at ipapaliwanag po natin yon sa susunod. Kaya Lazaro po. Matthew 10:28, do not be afraid for those, ayan, who, ayan, with emphasis, with, who can destroy both soul and body in hell. Hindi natin dinideny ang hell. Hell is a place of destruction. At James 4:12, there is only one lawgiver and judge, the one God who is able to save and destroy. Ang daming talata pala, no? He is able to save and destroy. Hebrews 10:39. But we are not of those who shrink back and are destroyed. Hindi tayo yung mga napapahamak. But of those who believe and are saved. Kaya opposite ng saved and those who believe ay yung destroyed. Okay, may tanong dito, do people choose hell? Pinipili ba ng tao yung hell? Hindi po. Ang sagot po din si Romans 2:5, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. Kailan mangyayari itong the day? The day of God's wrath. Dalawang pakahulugan ng iba dyan, it's either the second coming of Christ, well, He will judge yung kanyang kaaway, and then possibly the white throne judgment. So dalawa pa rin ang view dito, it's the coming of Christ, taking vengeance sa kanyang mga kaaway sa earth, at saka possible ay yung white throne, doon ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa mga hindi sumasampalataya at doon sa unrepentant na mga tao. Romans 5:9. Okay, since we have now been justified by His blood,
how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Jesus who rescues us from the coming wrath. So ang Bible, ang description ng kamatayang ito, yung second death is puot at galit. Ngayon, ang tanong, last na tanong ko sa inyo po. Naniniwala tayo na iniligtas tayo ng Diyos. Tama po. Iniligtas tayo. Iniligtas mo tayo. Ikaw tatanungin ko yun. Iniligtas ka ba ng Diyos? Amen, ha? Talaga. Saan ka niligtas? Saan ka niligtas? Kasalanan. Saan tayo niligtas? Sa puot ng Diyos. Ano yung puot ng Diyos? Yung pagkawasak ng iyong pagkatao at katawan. Doon tayo niligtas. Although marami pang namagitan dyan sa pagkaliligtas natin, yung faith mo, yung dugo ni Kristo, yung awa, marami pang nakapaloob doon. Pero yung ultimate reason kung saan tayo niligtas is doon sa puot ng Diyos, which is the second death. Mapalad ka, yung may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Ano yun? Ano yung unang pagkabuhay na maguli? Yun yung sa pagbabalik ni Kristo. Dahil hindi sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Yun yung para sa hindi tumanggap sa Panginoon. Kaya mapalad yung mapapasama sa unang pagkabuhay na maguli. At hinihintay natin yung una na yon. Kasi yung pangalawang pagkabuhay na maguli, kung merong unang pagkabuhay na maguli, ano yung pangalawa? Ikaw tatanungin ko. Kung may unang pagkabuhay na maguli, ang tinutukoy ay tayong mga Kristiyano at yung darat ng buhay, yung ikalawang pagkabuhay na maguli, lahat ng patay, ibabalik yung consciousness, ibabalik yung katawan, to be judged at the white throne judgment, to experience the national feet, to experience the outer darkness, para hatulan sila sa harapan ng tronong puti. Bakit puti? Kasi it speaks of purity and justice. And then, doon na makakaranas ng agony, ang torment ng kanyang pag-iisip ay, how come na dapat noon pala ay dapat tinanggap ko lang Panginoon. Noon pala yung buhay kong napakaganda noon ay masasayang lang. Ako'y pupunta rito sa lugar ng pagkapahamak pala. It's the time of torment. It's a time of agony. And then God, finally, tsaka sila ibubulid sa second death, which is yung lake of fire. Amen po? Kaya mapalad tayong nakabilang sa unang pagkabuhay na maguli. So, ibibigay ko na lang po yung mga teksto natin. At sa susunod, tatalakayin natin yung mga talata regarding yung eternal torment. Yung mga talata pumapatungkol sa walang hanggang parusa. At aaralin natin yan mula doon kay yung mayaman, Luke, kay Lazaro, hanggang doon sa mga eternal damnation, eternal torment, araw at gabing parusa, ay we will tackle po yung bagay niya. And then yung mga talatang ito ay siguro ilagay ko na lang sa mga... Okay. So, alam ko po talagang masirin po talaga itong death and resurrection. Marami po tayo mga hindi tayo may mga point of disagreement. Pagdating po lalo na sa pag-aaral. Meron talaga yan, meron. Hindi natin ma-perfect yan. Dahil ang salita po ng Diyos ay siyempre part lang po yung revelation niya sa atin. Hindi po po natin talaga siya tunay na naiintindihan. Dahil yung pong ating pagkakaunawa ay may hangganan namin.
Pero siguro yung lang po maunawanan natin pagdating sa kamatayan, yung kung death day, hindi may add, no? Yeah. Pag sinasabi po ng Bible na destruction din yan, pwede rin po natin yung tignan as eternal separation. Yeah, tama. Yan po, no? Eternal separation. Kasi baka po meron tayong question na nade-destroy ba talaga yung katawan? Eh, meron ang verse sa Revelation 20 na yung po mga hindi naniniwala will be forever tormented. Day and night. Di ba? So, pag nakikita po natin minsan din yung Bible, lalo na pag nagsasabi sila ng destroy, make up for destruction, nakagaya rin po ng death, isa rin pong pinapatunguhan ng issue. Tayo po, kung ang isang tao ay pipiliin niya na hindi siya maniniwala sa Panginoon, choice niyo po yun. So, pag siya po ay nabuhay na muli, kaya kung parang ang term na ginagamit is eternal or destruction is hindi po namamatay yung pandama niya. Kasi nararamdaman niya yung apoy, nararamdaman niya yung uod, nararamdaman niya yung hirap sa lake of fire, pero hindi siya na-destroy. Hindi, di ba, pag tayo nasunog, physical katawan natin, ilang oras lang, sigara yan. Di ba? Pero kapag ang tinutukoy ng lake of fire na ang isang tao na dadala po doon, naranasan niya, nararamdaman niya yung apoy, nararamdaman niya yung init, nararamdaman niya yung buhot, na gumagalaw sa bibig niya. Pero, gusto na niyang mawala yun, pero hindi ba alis na list? Hindi ba din-destroy? So, parang pwede rin kung gano'n yung interpretation natin dun sa verse na pag-destroy yung katawan po natin pag tayo So, isa lang po rin siguro gusto ko itagdag. So, po sa verse na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 na po. So, alam po natin yung nangyayari sa isang tao hindi naniniwala. Paano po yung mga naniniwala? Ito lang po naman po sa Jerry, kung paniniwala naman po sa pagdating po sa scripture. Pagdating po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi po dito, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. So, ano po yan? Tinignan po natin 2 Corinthians chapter 5 verse 8. We are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. So, may dalawa lang naman po sa isang naniniwala. Dalawa lang po yung state natin. Kapag tayo po ay nasa katawan, away from God. Pero kapag we are out of our bodies, we are dead, hindi ka nga, physical dead, then yung option is isa. Yeah. We are at home. So, yun lang po yung point ko. Yeah, kasi isa yan sa mga points nila ng mga naniniwala sa immortality of soul. Kasi if we were made immortal from the beginning, anong saysay pa ng Ebanghelyo at eternal life kung at birth, at first is immortal at walang kamatayan? Sayang yung pagpapagal natin at pagod tayo sa Ebanghelyo. Di ba? Sayang yung ginagawa ni Brother Teddy. Kasi it is prized by God na ang bibigyan lang ng eternal life at immortality is those who come and recognize the Lord Jesus Christ. Diba? Isa rin yun sa mga pointers. May mga points din, kaya lang mas matimbang yung So dami ng mga verses, ang ginagawa lang natin dyan. Kasi mga views na naman tinitingnan natin dito. No? Mga views lang. Timbangin natin lahat. Pero there was no instance in the Old Testament text implying immortality ng souls. Wala. In the Old Testament. In the New Testament, pumasok siya kasi
Greek philosophy pinasukan. May mga Catholic theologians like Aquinas, like Augustine, like Philo at mga na pinasok itong mga ideas na ito na galing kay Hippocrates, galing kay Plato, yung idea of yung kaluluwang lives forever. Ano pagkakaiba ng kaluluwa na yun ng unsaved sa unsaved? Both are living eternal life and conscious life. Yeah? Pero yun nga po, So, dito, tinitimbang na lang natin yung talata kung saan mas marami, dun tayo. pero kumaga, ang point po natin as a Christian is, kaya dapat talaga involve tayo sa evangelism. Kasi, kung isipin na lang po natin na mag-destroy. Kunyari, consider po natin mag-destroy. Di ba parang, mas maganda na nga lang matapos na ito. Diba? Yung formate ko. Oo. Ay, yun yung point of view ng mga nagpapakamatay. Matapos. Yung buhay ko kasi yun yung pinaniniwala ko. Kasi pagkatapos ng mamatay, ng katawan ko, tapos na. Tama. Pero di po ba, mas nakakatakot na ang buhay pala natin sa mundo na to, pagkatapos, hindi lang natatapos sa kamatayan, eternal separation from God. Dapat ang design ni God, lahat tayo, pagkatapos sa ating mamatay, we will live eternally. Pero dahil sa ang isang tao ay hindi niya tatanggapin yung message ng gospel of Christ, siya ay eternally na matutubog po ng lahat. Yeah, oh. So, dito, mas nakatanap po na walang hanggan yung buo. Walang hanggan yung apoy. Walang hanggan. Kasi ang magiging motivation mo kaya ka lalapit kay Lord is fear. Well, yun po yung justice mo nila. There is no fear in the perfect love of God. Diba? Yun naman ano sa atin. Ang isa pang malaking question dito is that the justice of God and character of God, tinataya mo dito, character ng Diyos. Is a monster God na mamamarusa ng katulad ni Hitler at na isang sinungaling. Both in agony and hell, and we speak about the God of justice. There is justice doon sa ganung pagkakataon. Sa Bible, maraming term na ginagamit ang Bible na God is a loving kindness. His mercy is endured forever. Isang chapter yan, 126 of Book of Psalms, His mercy endured forever. All from verse 1 talagang ganun. Kaya may ano mo yung karakter ni God dito madadamay mo pagka ganun eh. So babalansin na lang. So ano naman natin kahit babalansin na. Tsaka Bible school to kaya malakas ang loob kong sabihin. Kaya sa church hindi ko huwag niyo pong ituturo muna sa church ito sa atin lang sa Bible school kasi gulo. Magugulo lang po kayo. Kasi kaya ako tinuturo to dahil alam kong mga Bible estudyante kayo sa Bible. Nag-aaral tayo. Never share itong bagay na ito lalo sa mga hindi pa talaga mature na Kristiyano. Pagkama lang kayong kulto. Kasi hindi lang unang tinanggap nila eh. Diba? Tayo ay open tayo for kung meron mas matimbang na talata, go tayo doon. So tayo sa Bible. Diba? Ganun po. Kaya yun lang po ang isang consideration doon, yung nailalagay natin sa isang tabi yung character ni God tsaka yung justice system ni God. Pagka may eternal conscious punishment. Yung dalawang na yun, character tsaka yung justice ni God. Meron pa kayo isang pangatlong view yung ultimate reconciliation Lahat yun. Lahat, pati yung mga kriminal nung araw. Sama-sama tayo, forever. Hindi pa pwede ganyan yung mga tao sa lumipan. Sama-sama siguro yun. Hindi ko pa inaral yung masalimot yun. Universalism yung tawag doon. Universalism. Okay, with that, let's pray. Lord, salamat po. Gabayan po kami as we study your word. Open
or understanding sa iyong mga salita, alisin mo po ang anumang agam-agam o mga maling espiritong katuruan. We pray, help us to go to your word na ang salita mo lang amin tatanggapin and never ang idea ng tao, Panginoon. Kaya salamat po kami. Gabayan po kami as we seek the truth, as we study the truth. And we pray in Christ Jesus' name. Amen. Kasi kanina nabanggit niyo sa demonstration.